Kaya sabi ko mga kachupa, yung alam mo mga kachupa, yung finalo ko si Jesus, parang nawala yung heavy ng sakit ng dinadamdam ko na lagi ako nag-aalala. Lagi ako nag-worried. Lagi kong iniisip na paano pag hindi nag-work tong marriage namin. Paano kung one time magsawa ako sa asawa ko. Inopen ko siya sa asawa ko. Niyakap ako ng asawa ko na mahigpit. And then sabi niya, ano mo, I'm so glad na meron tayong Diyos. Savior, and I just want to let you know, for those of you who, maybe this is a little bit new to you, maybe this is foreign to you, what we believe is the Bible teaches that when a person has made the personal decision to follow Jesus Christ as their Lord and Savior, we make that known through what we call believers' baptism. And it's a picture of us dying to ourselves to live for Christ. And so this morning, as we begin with our baptisms, because of your profession of faith in Jesus Christ as your Lord and Savior, that we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, buried with Christ by baptism into death, and raised to walk in a new way of life. Wants us to live. I'm going to teach you the things that God wants us to know. So when Jesus gives these two simple words of follow me to his disciples, it would lead to a life-changing experience, to an eternity-changing experience, as people would step into that relationship to follow him. So rather than the question of who is it that's discipling us, I would ask this question: how is it that Jesus is discipling you? How is Jesus discipling you this morning? Now, I think of a lot of us, when we imagine following Jesus, we have these different images that come to our minds. And I printed off an image, or didn't print, what are we in, like 1900s? I sent electronically an image to Elijah, who is able to take that and make it look good. But I sent this image to him, and I thought, this is a great picture of what it means to follow Jesus. You notice in the picture, that's not a place where we're just sitting down at the park, overlooking the lake, just enjoying the goodness of all that God wants to provide for us. It's actually a picture of really following Jesus through what seems to be kind of an obscure setting. We don't see where Jesus is leading. We're not sure exactly what he's doing or where he's taking us. But there's this element of faith that's involved, because we can't see what the future looks like. Now, we understand that biblically we want to walk by faith and not by sight. But can we just be practical for a minute? That's a lot easier said than done. That's a lot easier said than done. You see, when we're following Jesus, we want it kind of like, well, like Burger King. We want it our way, you know? I mean, I experienced that too. We want the discipleship to be on our terms. We want to follow Jesus as long as it's convenient. We want to have our quiet time with God in the morning as long as, you know, we're feeling like we've gotten enough sleep. We want to love our neighbor as long as our neighbor is loving to us. We want to forgive people as long as, you know, they don't even need to be forgiven. I mean, that's often how we want our discipleship to be. But I'm going to tell you what we're going to see over these next 4 weeks is that discipleship is really going to be challenging. And that's a good thing. It's challenging because God's going to call us up to doing what he's created us to do. So Jesus invites us to follow him. I want to read to you from Matthew's Gospel, the first encounter of where he was calling disciples into this relationship. And here's what it says in Matthew chapter 4, beginning of verse 18. It says, while walking by the Sea of Galilee, he, Jesus, he saw two brothers, Simon, who's called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. I'm going to tell you right now, we're off to a great start, you know? Like, Jesus knew who he was looking for. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother,
in the boat with Zebedee their father. They were mending their nets, and he called them. Immediately they left the boat and their father and followed him. Jesus gives two simple words as an instruction. He says, follow me. But what they had to do was make the decision to decide if they would follow him. That's the same invitation that we experience or receive from God on a daily basis. Follow me. But we have to decide every single day if we're going to follow Jesus or if we're going to follow the path that we feel like would provide us the most comfort or provide us the best opportunities. We have to choose every single day if we will follow Jesus. That's the same decision that these disciples had to make. The truth is, these guys had already met Jesus. You see, in John's Gospel in chapter 1, Andrew had been one of John the Baptist's disciples. Andrew had already met Jesus. But it's believed that John, this brother here, had also already met Jesus. So what we can see from this text, since they had already met Jesus, is they had already heard of Jesus' teaching. They had already witnessed Jesus. Most likely, they had already spent some time with him and been following him at some point. But here's what's really interesting. I would even say a little bit ironic, or maybe even helpful or encouraging to us, whatever words you want to attach to this. These guys had followed Jesus for a season, for a little bit of time, and then they went back to doing what was familiar. They went back to fishing. That was their livelihood. It made sense. That was what they knew. That was what their experiences had taught them, that they should do something, right? And rather than doing nothing, they choose to go and they fish because that was their work. But Jesus goes to them and he calls these ordinary men to follow him. They had not done anything extraordinary. We think of them now through the lens of history and we're like, man, Jesus' disciples did extraordinary things. They did. But how did it begin? How did it start? It started with a simple decision that would totally change the trajectory of their lives and history when Jesus said, follow me. So they choose to then follow Jesus. But disciples are not only hearers, they're not just followers. For them to step into that type of relationship in the first century meant that they wanted to emulate the person that they followed. They knew that when they chose to follow Jesus, they were going to begin to emulate what Jesus emulated. They were going to learn what Jesus taught. They were going to follow the ways of Jesus. In fact, one of the sayings that was common in that day was, you wanted the dust of your rabbi or teacher to be on you. It's very different than when you're in a foot race with someone these days and you're like, eat my dust. You know, like, that means we're winning. But in this time, it was like, I want their dust on me. I want to be that close to you. Some of you maybe have little kids that play the shadow game. And if you're not familiar with the shadow game, it's a super annoying experience where what they do is they get super close to you, right? So like they want to be in your shadow. And for them, it's fun. And for us, we're like, I'm trying to get stuff done, you know? And my kids don't play that, but I do that with my wife. And so she's always like, I'm not playing this game. And I get it, you know, like one of us has to work around the house. And so I just think of how in this time, they were playing that with Jesus, but not for playing, it was for keeps. Like they wanted his dust on them. That's how close they wanted to be to Jesus. But Jesus didn't leave room for a delay. And I want that to settle for a second. Jesus says to them, follow me. But he doesn't say, take half a day to think about it. He doesn't say, consider it with your family. He says, follow me. And the text tells us immediately
They follow Jesus. Hi mga ka-chupafis, kauwi lang namin galing church. Ayusin ko lang to. Hindi ko kasi naayos to bago kami umalis dahil inuna namin yung church. Mga ka-chupa, sabi ko sa inyo, bibili ako ng linen na na tela. Ginawa ko siyang punda kahapon kaya hindi ako nakapag-vlog. Ang sarap ng tulog namin mga ka-chupapi. Oh, very lambot, very soft. Ito lang naman yung nagawa ko kasi masakit siya sa kamay kaya ang sakit ng kamay ko kahapon. Tapos nagpalit ako ng bedsheet kahapon. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi medyo busy ako kahapon dahil nga naglinis ako ng bahay kaya masakit yung kamay ko ngayon. Ano kaya ang gagawin ko kaya dito sa kamay na to para hindi sumakit. Kita nyo naman yung aming church na pinupunta. Inuuna talaga namin mga ka-chupa yung church bago ang paglilinis ng ganito, ganyan. Kasi alam namin na pagkabalik namin, maayos ko naman siya. Kasi sa isang linggo, isang beses lang naman tayo pupunta ng church. Kaya inuuna talaga namin ng church. Anong oras kasi kami nagising kanina? Alas 7. Mga 8. So, pagkagising namin ng 8, mga ka-chupapi, nag-ready agad kami. Kasi 8:30 dapat nandun na kami sa church. Kasi ang oras ng church dito is 9 o'clock ng umaga. Hindi kami nagkita ni Ate Jorich kasi si Ate Jorich mamayang second mass na lang daw sila pupunta dahil daw sila busy sila kahapon dahil nag-overtime. So hindi kami nagkita ni Ate Jorich. Gusot-gusot tuloy yung bedsheet namin. Yan. Naayos ko talaga muna mga ka-chupapi para pagka nahiga tayo, masarap ang tulog natin. Ayan. Di ba, para siyang hotel, mga ka-chupapi. So, ngayon, yun yung natutunan namin sa church na minsan, pag pinalo natin si God, si Jesus, minsan it's costly, sabi ng aming pastor. Yung i-give up mo yung mga nakasanayan mo, tulad nung matigas ang ulo mo, di ba? Minsan, hindi natin sinusunod ang magulang dahil ang isip natin mas matalino pa tayo sa magulang. Pero alam mo mga ka-chupa, kaya sila nilagay doon ng Panginoon. Obey your parents, respect your parents, love your parents. Is kasi one day magiging parents din tayo. At for sure, na pag naging parents tayo at hindi tayo sinunod ng mga anak natin, masasaktan din tayo. Kaya habang bata tayo, habang mga anak tayo, habang wala pa tayong anak, mahalin natin yung parents natin. Kahit na minsan iniisip natin na masama sila. Minsan iniisip natin na, mas matalino ako sa magulang ko, ganyan. Ang ipalit mong mindset is hindi mo ginagawa yun para sa magulang mo. Ginagawa mo yun para kay Jesus Christ. Kasi pinapollow na nga natin si Jesus Christ. Kasi minsan ang ibang parents kasi parang sundin mo ko, magulang mo ko. Diba? May mga ganun, di ba? Kaya lang minsan may mga tinuturo kasi ang mga magulang na hindi naman maganda. So, minsan natin sila na isip-isipin din. Kasi may mga magulang kasi na kailangan mo silang irespeto dahil yun nga, ganun nga. Parang nagkakaroon sila ng, kailangan na sabihin ko, sundin mo. Kailangan ng parang meron silang na mindset na, magulang mo ako, anak ka lang. Parang ganun kasi, di ba, minsan dumadating sa point ng ganun. Kaya lang ngayon, napag-isip-isip ko na, hindi pala natin ginagawa yun para sa favor ng parents. I-change natin siya, gawin natin siyang, ginagawa natin yun dahil sabi ng Lord, sabi ng Jesus, love your parents, respect your parents. Diba? So, pagka gano'n ang ginawa mo mga ka-chupapis, one time, parating din ng time na maisabi mo na, I'm thankful dahil sinunod ko yung magulang ko. Diba? So, ayun yung natutunan ko for today's video. Kahit na minsan sabi ng pastor namin, minsan kailangan mo i-give up yung nakasanayan mo, yung sarap ng buhay mo. Diba? Kasi minsan iniisip natin na, sarap-sarap ng buhay ko, wala na akong problema.
Pero ang totoo mga kachopa, kaya binigay yun sa'yo, hindi ang Panginoon ang nagbibigay sa'yo ng sarap ng buhay. Minsan ang demonyo. Kasi kaya binibigyan ka ng sarap ng buhay ng demonyo para makalimutan mo ang Jesus. 'Di ba? May mga ganung may mga ganung eksena, yung mga kakilala ko na wala silang pakialam sa Panginoon, hindi sila nagsisimba. Wala, kumbaga parang hindi mo kailangan i-please ang tao. Kung ano ka, yung ka. Ayun yung Tapos, isip ko na, oo nga, alam ko naman na hindi natin kailangan i-please ang tao. Ang ibang tao, kung ano ka, ayun ka. Pero dapat, meron din sa point ng buhay mo na nag-obey ka kay Lord. Na pinipraise mo si Lord kasi nabuhay ka. Hindi ka binibigyan ng Panginoon ng malalaking problema tulad ng agaw buhay, mga ganun, mga kachapapis. 'Di ba? Kasi kung lagi kang nagpe-praise kay Lord, lagi kang thankful, lagi kang nasunod sa Lord na pinapakalat mo yung balita. Kaya nga sabi ni Jesus, follow me, 'di ba? Hindi naman sinabi ng Jesus na pag-isipan mo. Yung ganun, 'di ba? Hindi naman sinabi ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, follow me. Kumbaga inuutusan ka niya na sundin mo siya. Kasi pag sinunod mo siya, mapapaganda yung buhay mo. Although na mahirap, sa tingin mo mahirap kasi nga kailangan mo i-surrender yung mga yung mga luho mo, yung mga ganun-ganun mo. Kaya sabi ko mga kachopa, yung alam mo mga kachopa, yung finalo ko si Jesus, parang nawala yung heavy ng sakit ng dinadamdam ko na lagi ako nag-aalala. Lagi ako nag-worried. Lagi kong iniisip na paano pag hindi nag-work tong marriage namin. Paano kung one time magsawa ako sa asawa ko. Kasi minsan, di ba, may chance na mainit ang ulo ko. Minsan, iniisip ko na ang tigas-tigas ang asawa ko, parang hindi nasunod sa akin, mga ganun. Kailangan ako yung lagi susunod sa kanya. Minsan, rin ako, parang matigas din ang ulo ko. Kaya itong nakilala ko si Jesus, nakilala ko yung words niya, lahat ng sinasabi niya sinusunod ko na lang. Hindi para sa asawa ko, hindi para sa mga magulang ko, kundi para kay Jesus. Yun na lang yung ginagawa ko sa buhay, mga kachupapis. Actually, mga kachupa, yung finalo ko naman si Jesus. Oo, mayroong time na parang yung mga dating gawain ko na mag-chismis, mga ganon. Yung mag-nanaing, maghawak ng grudge ng galit, hold ng galit sa isang tao. Dati ginagawa ko yung kachupa kasi sobrang sakit ng mga ginawa nila sa akin na hindi ko kayang ipagkalimot na lang, forgive na lang, ganun. Pero alam mo kachupa, ayun nga, nagbabasa na kami ng Bible, nakakarinig na ako linggo-linggo ng words of God. Napapakain ko yung Holy Spirit ko. Unti-unti ko nag-give up, forgive, give up. Unti-unti ko siyang nalilet go yung mga masasakit na nakaraan na nangyari sa buhay ko. Kaya nung unti-unti ko siya nasasabi sa mga ko sa asawa ko na ganito yung nangyari nung Pasko, sakit, ganyan. Tapos alam mo mga kachupa, yung inopen ko siya sa asawa ko. Niyakap ako ng asawa ko na mahigpit. And then sabi niya, I'm so glad na meron tayong Diyos. Kasi kung wala, hindi ko alam kung mangyayari to sa atin, magkakaroon tayo ng katahimikan. Kasi lahat naman siguro, di ba, may mga pangit na nakaraan, pangit na past, yung alam mo yung mga kachupa, yung pangit ng ugali. Super pangit. Kaya ako mga kachupa, hanggat maaari, yung mga nagkasala sa akin, yung mga sinaktan ako, pino-forgive ko na lang sa sarili ko na kahit na masakit yung ginawa nila. Pino-forgive ko na lang eh. Pero, hindi naman yung totaling forgive na, magkaibigan ulit tayo, ganun. Hindi ganun mga kachupapi. Kumbaga, forgive ko lang siya sa, sa utak ko, sa sarili ko, pero hindi na mauulit. Yung ganun ako mga kachupapi, yung okay, lala kita, forgive na kita. Pero hindi na tayo yung dating ganun. Ganun ako. Kaya, I'm so thankful na dinala ko dito ng Panginoon. Pinilit niya akong magbago. Tapos, sabi ng pastor namin na minsan, kailangan mong i-allow ang Panginoon sa buhay mo. Kasi kung hindi mo i-allow, hindi ka magbabago. Hindi totally iikot lang. Kasi ang buhay ko mga kachupa, opposite na eh. Parang
Dati, super, alam mo yung mga kajowa, super, basta mahirap, kahit ang kayod para may makain, kahit ang kayod para may mabayad ng bills. Yun! Kaya siguro, over-worried ako. Dumating yung point na lagi kang pinapalayas ng bahay. Dumating yung point na wala ka ng paraan para kumita ng pera. Benta mo na lang katawan mo. Parang ganun, mga kajowa. Dumating ako sa point na yun. Pero awa ng Diyos na yun naman nangyari. Pero alam mo, mga kajowa, ngayong umikot na yung mundo, parang bumaliktad na sa akin. Para sa akin, mga kajowa, hindi to lucky. Hindi to lucky. Hindi to parang nanalo ka lang sa loto, nalaki ka lang kasi nakuha mo yung asawa mo, ganyan foreigner. Hindi. Pero feeling ko nakasulat na siya. Nakatadhana na siya. At ang tanging makakagawa lang yun ng Panginoon. Yun yung nasa isip ko. Na siguro kaya dinaanan ko yung mga ganong hirap is para ma-realize ko na pagka nandito na ako sa point na to, maging thankful, grateful. Ang dahilan ko na lang is i-praise ang God, di ba? Yeah, I'm so happy na ganito yung nangyari kahit na yung bata ako, ang hirap ng buhay namin. Tapos yung pinadana sa akin ng Panginoon, yung hirap talaga na, alam mo yun, every month, mag-iisip ka na, oh, baka next month, iba na naman yung bahay namin. Saan na naman kami titira? Dahil hindi ako nagsisinungaling mga kajowa, pero super hirap. Dumating sa point na hindi ako nakakatulog kasi iniisip ko na baka mamaya sa bangketa na kayo patirahin. Sa sobrang ng buhay namin. Very hirap talaga. Kaya tumatak sa isip ko talaga na ayokong mag-asawa ng walang bahay. Walang stable job. Wala talaga. Kaya I'm so blessed by God. Dahil lahat ng yun pinaranas sa akin. Kasi kung hindi ko naranasan yun, siguro iba yung buhay ko ngayon. Diba? Yun yung kaya lagi ko pinapraise the Lord. Lagi kong iniisip na hindi to sa lucky, hindi to dahil matalino ako, ganun. Hindi to sa mga ko, kundi dahil kay Lord. Kasi ang isip ko, siguro nung bata pa ako, siguro kaya nandun ako sa time, dun ako pinanganak, or dun yung buhay namin super hirap, is because para ma-realize ko na pagka nagkaroon ako ng asawa, ma-realize ko na, I remember my past na ganito yung buhay namin. I'm so poor. I'm so nothing. Like, I'm just a simple person na ultimo bigas, inuutang pa namin. Kaya, now na andito ako sa lugar na to, andito ako sa buhay na to na dahil ikaw na lang ang mamimili ko anong uulamin mo, anong kakainin mo sa restaurant ang kakainin mo. Alam mo mga kajowa, wala akong papasalamatan, wala ninuman kundi ang Panginoon. Kasi alam ko siya talaga lahat nang nagsulat ng tadhana ko. Hinayaan niya akong masaktan sa lalaking, alam mo yun, na super sakit ng ginawa. Tapos, ganito pala. Kaya pala sinaktan ka ng taong yun is para dumating naman yung bagong taong magpaparanas sa'yo na alam mo yung mga kajowa, yung sasaktan ka muna para bago mo maranasan yung sarap, yung saya, yung totoong pagmamahal. Kaya I'm so happy and blessed by God. Dahil isip-isip ko talaga na hindi to lucky, hindi to blessed talaga to by God. Kaya kung ikaw mga kajowa, nasa lugar ka, nasa point ka ng buhay mo na akala mo wala ka ng panaroonan, wala ka ng patutunguan, just pray at maniwala ka, magkaroon ka ng faith kay Jesus, na si Jesus talaga ang dahilan kung bakit ako nakapagbago, bakit ko nilulook up ko yung mga nakaraan is because yun nga mga kajowa, ganito ngayon nangyari sa akin. Alam mo mga kajowa, hindi lahat ng tao sa Amerika na kapag kasawa ka ng foreigner, masaya. Yung ibang mga Pinay na nag-asawa ng foreigner, iba ang nila, ang buhay nila, minsan malungkot. Dahil ang nila is, nakapangasawa nga sila ng ganon, para ganito nga ang buhay, ganyan-ganyan. Pero yung ibang mga kajowa, ibang Pinay, hindi sinuwerte, hindi sila bless asawa nila. Kasi minsan yung asawa nila is lasinggero, mapanakit,
Di ba may mga ganun pinaya? Kaya I'm so blessed. Lagi ko pinagpipray yung asawa ko na sana hindi magbago yung asawa ko. Lagi ko siyang inaano, lagi, wala talaga, kada nagpe-pray ako mga kachopa, laging kasama yung husband ko. Kasi gusto ko siyang, alam mo yung mga kachopa, gusto ko siyang magkaroon pa ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kung magkakaroon siya ng malalim na relasyon sa Panginoon, matatakot na yun magkasala sa'yo. Yun ang tinuturo ko mga kachopa, na sabi ko nga sa inyo na so happy na yung asawa ko nagbago. Binago siya ng Panginoon. Si Jesus Christ lang ang makakagawa nun, mga kachupapis. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, okay lang naman. Hindi ako nagjo-joke. I swear. Jesus Christ is the way. Kaya, so thankful Lord Jesus, dahil binigyan mo ko ng opportunity ng gantong buhay. Binigyan mo ko ng mabait na asawa. Binigyan mo ko ng maka-Diyos na asawa. Diba? Dati kasi hindi maka-Diyos asawa ko Ayan. Tignan nyo naman mga kachupapis. Siya pa ang nagaan sa akin, oh, let's pray. Diba? Siya pa ang nagtutulak sa akin, mga kachupapi. I'm so happy. Kaya lang ngayon, parang feeling ko inaantay na ako ng mga ano ko. Ang stepkids ko nandito. Naantay na nila ako. Maglalaro daw kami. Hindi ko na kayo papakita. Hi, Kiki! Hello to my vlog. Sabi niya, hi! Sabi ko, bait ng bebe ko Alam mo kaya ganyan si Kiki. Nandito kasi si Dani, natatakot siya kay Dani. Kala niya kakainin siya ni Dani. Ganyan naman si Dani, di ba? Okay, punta ka doon sa labas. Takot siya. Parang yung anak ng ate ko. Pagka yung anak ng ate ko, hindi ka madalas nakita, takot siya. Pero pagka lagi ka nang nakakasama, bait naman siya. So, maglalaro muna kami mga kachupapis. Balikan ko ay later.